Praise God. Anything and everything ibinigay sa atin na responsibility. Sa trabaho mo, pag pinabayaan mo trabaho mo, alam mo, promote ka. Haharap tayo, I repeat, haharap tayo sa ating Panginoon. Praise God. Kaya mahalaga na lumalago. Dapat dumating ka doon sa disciple, nagpapaturo. Kamusta ka noon? Kasi hindi po pwedeng laging kwento, magbago, mainit. Pero pag tumatagal, nawawala na yung init. Hindi pwedeng ganun. Kasi ang sinasabi ng banal na kasulatan, pag ganun, talagang mapupunta ka doon sa Matthew chapter 24, kaya nasabi ko ulit-ulitin yung basahin niyan, ewan ko lang kung binabasa niyo siya. Andun yan nakalagay on the last days. Kaya na-active ang demonyo. Kaya ang ating pinag-usapan, pinag-aaralan, ang number one na nagpa-block dyan sa ating isipan ay ang kaaway. Pag ang kaaway, ang demonyo at ang sarili nagkampi, yan ang matindi. Magiging immune ka. Yan ang matindi. Kaya nga, maging active din, pati sa spiritual warfare. Pagdating yung spiritual warfare, ang ididil mo ang demonyo. Ang pagdating sa sarili, ang ididil mo sarili mo, decision yun. Praise God. Kaya nga, mahalaga ang discipleship. Napakahalaga ng discipleship. Kasi magpapaturo ka eh. May magtitrain sa'yo. Basahin mo at balik-baliktarin mo man ang Bible. Hindi pwede na ikaw mag-iintindi lang doon sa binabasa mo. Hindi pwede. Kailangan mo ng man of God. Kailangan mo ng pastor o kaya pastor up to apostle. Mahalaga yun. Praise God. Praise God. Mag-comment ka ang sa online kung oras na ayos ba ang ating sound. Yan. Kasi parang ano yun eh. Parang impeachment lang. Ibang pangunawa ng totoong nag-aral ng law at saka sa hindi ng law. Kita nyo yan. Ewan ko lang kung may kayo doon ako nakatusok ako din. Ibang pangunawa. Kita mo, ipipilit mo yung gusto mo. Samantalang hindi mo naman pinag-aralan at hindi mo naiintindihan. Ganon din. Merong itinalaga na magtuturo sa iyo. Hindi ka makakarating sa kanyang kaharian nang wala kang pastor na sinusunod. Amen. Kaya kung sarili mo lang yan, alam mo, kapahamakan ang dulo niya. Kapahamakan ang dulo niya. Kaya nga ang katigasan ng ulo, lalo na ang pinakamahirap dyan, ay yung magiging immune ka na eh. Narinig mo, andyan ka, pero wala na. Nakakatakot. Pero pag nagpa-disciple ka, darating doon. Pag nagpa-disciple ka, natuto ka magpaturo, that's the time na counted yung ginagawa mo. Be a worker. Pero as a worker, praise God, punta ka doon sa highest level na kung saan sonship. Yan yung covenant relationship. Na anuman ang daanan, anuman ang mga sitwasyon sa buhay, committed and still faithful and fruitful. Praise God. Ang faithful and fruitful ay hindi lang yung nandyan ka, kundi nananatili ka at namumuha ka pa. Yan ang pagkakatiwalaan ng ating Diyos. Para makamtan natin yan, the covenant relationship, we must have a good heart. Kasi mahirap ang tanggapin to nung hindi tama ang puso. Hello, amen? Amen. Palapit na po ng palapit. Sabi ko nga nung Sunday, hindi ako nananakot, pero talagang nananakot din. Praise God, hindi ako nananakot, pero talagang nananakot din. Matakot tayo. At sa pagdating ng Panginoon. How's it kung mamayang gabi kaya dumating si Lord? Ready ka ba? Pwede ba yun? Pwede. Pwede. Pwede nga during eh. Ngayon eh. Pwede ba yun? Pwede. Praise God. Hallelujah. Or it can be this decade or next decade. Kaya ang prayer ko, sabi ko, wala nang mamamatay, rapture na lang. Ang mahirap, hindi ka nga namatay, pero naiwan ka naman sa rapture. Yun ang mahirap. Intindihin natin ang gusto ito. Praise God. This word is not a word of condemnation, but a word of conviction. Para sa ganon, magkaroon tayo ng pagbabago. Praise the Lord. The beauty of a good heart. Praise God. Yun yung pagsan. Ito yung dapat dumaloy sa bawat isa. Merong maayos, mabuting puso. Praise God. Okay, ano muna tayo?
Anong tawag nito? Kalimutan ko na tuloy. Hallelujah. Matalastas na lang tawag ko. Alam niyo ba ang alamat ng chocolate? Ang alamat ng chocolate ay isang araw ang pangalan ay Choco. Sa trabaho nalig. Since then, tinawag siyang chocolate. Icebreaker. Yan ang alamat ng chocolate. Si Choco ay nalig. Since then, tinawag nito chocolate. Yan ang alamat. Praise God. Alala. Did you know that the people are prisoners of their phones? Why? That's why they're called cell phones. Alala. Praise God. Kaya ang bilanggo eh. Praise God, bilanggo. Kaya nga, consecrate din natin ang ato. Kasi talaga magiging bilanggo ka ng cellphone mo eh. Praise God. Simulan natin ang pagbabasa. Luke chapter 8, verse 4. Tagalog to. Verse 4. Nagdatingan ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumapit kay Jesus. Isinalaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Nagdatingan ang mga tao. In short, hindi absent. Verse 5. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid ang maghasik. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan. Natapakan ito ng mga tao at dinuka ng mga ibon. Sino ang inalitulad dito? Inalimbawa rito? Isang farmer. Farmer. Ano to? Ito yung mga nagtatanim. Laging inihahalin tulad pati sa talinhaga ang magsasaka kasi ito'y nag-aasik. Yung planting of seed ang inilalarawan dito. Ang parabola ay hindi naiintindihan ng mga unbeliever. Ang nakakaintindi. Kaya nga sabi ni Jesus, kaya siya nagsasalita sa parabola para sa mga disipulo. At yung mga unbeliever, di naiintindihan. Praise God. At dito sabi niya, isang magsasaka pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, pagtatanim yung paghahasik merong binhing nalaglag sa daan. Matapakan ito ng mga tao at tinuka ng mga ibon. Ito yung binhi. Maintindihan mo yun kung farmer ka. Ihahagis ng ganyan. Iba't iba kasi ang klase ng pagtatanim. Pero ngayon yata ay wala na yata ganun. Ayaw ko kung may ganyan pa rin. Meron pa rin ganun po. Hindi yung itatanim yung binhi tapos bubunuin din tapos itatanim iba rin yun. Yun. Meron pa rin pala. Okay. Yung ang problem na yung distance eh. Kasi isa yan sa isinasaalang-alang yata, kung di ako nagkakamali, ay syempre pag may distance ng pagtatanim, mas marami-rami siguro ani. Mas marami-raming ani. Ito sabi niya, inihasik ng ganyan, inihagis. Pagkahasik ay may binhing nalaglag sa daan, natapakan ng mga tao, tinuka ng mga ibon. In short, yung binhing inihasik, hindi papakinabangan. Kaya mahalaga, ang klase, paano ka naghahasik? Tama? Verse 6. May binhi naman na nalaglag sa batuhan. At tumubo ito. Ngunit, agad na natuyo dahil sa kakulangan sa tubig. In short, ulitin ko, sayang muli ito. Bakit? Wala kang aasahan na bunga. Kaya nga, sa bawat ginagawa mo, tingnan mo, may bunga ba? Or else, nagsasayang ka ng pera. Nagsasayang ka ng panahon. Maraming masasayang. Sabi nga, matuyo dahil sa kakulangan ng tubig. Number 3, may nalaglag naman sa may damuhang matinik. At nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. So in short, hindi lang pala tao marunong sumakal. Pati damo. Sabi niya, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Kaya, kung ano nangyari? Kasi pag ganyan, nilaglag, damuhan, matinik, lumago, pero tanda mo, namatay din. Ibig sabihin, kasi sa pagtatanim talaga, ang tutubo hindi lang yung tinanim mo. Minsan mas nauunang tumubo yung damo. Kahit nang linisin mo na yan, ako kasi, laking probinsya ako linisin mo nang linisin, sinusuyod yan although na ngayon, high-tech na Pero kung sinusuyod yan, tatanggalin mo lahat ng damo. Pero magugulat ka, pag tubo nung itinanim mo,
meron pa rin damo na tutubo. Magugulat ka. Pati nga sa palayan, magugulat ka rin na pag summer, tagtuyot yan, biyak-biyak ang mga lupa. Pero pag nagka tubig doon, may isda. Magugulat ka pa rin, paano yun? Paano yun? Ito, malalim din yung ano. Pero bakit may isda? Diyan makikita mo talagang may Diyos na buhay na nag-create ng lahat ng bagay. Kaya nga, isa yun sa sumasagot, kaya kung yung mga TS, may nagpaliwanag yan. O di, yung damo, linis na linis yan, linis na linis. Pero pagtanim, may tutubo. Minsan nga, mas mabilis tumubo ang damo. Yes. Amen. Pero yung damong yun, ay may pakinabang. Bakit? During lumalaki, yung palay, kinukuha yung damo, pagkain ng mga alagang hayop. Pagkain ng mga alagang hayop. Praise God, nakasubok ako noon yan. Mas probinsya pa. Kasi although hindi ako marunong, pero pag inutusan ako ng tatay ko, wala akong magagawa kung sumunod. Kasi kung di palo. Nasubukan ko ng magkasugat-sugat dito dahil sa pagkarit mong ganyan. So, minsan kasi, ang makakarit mo, hindi yung damo, kundi yung daliri mo. Ay, karit pa naman, pag kumapit yan at hinila mo, patindi. Kaya, yun ang nangyari. Sabi niya, may nalaglag naman sa may damuhang matinik. At nang lumago, ang mga tinik, ay ang mga damo, sinakal nito ang mga bining tumubo. Naunahan kasi, in short, kaya sinakal, namatay. Pwedeng mamatay, mawala. Verse 8, mayroon namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago, at namunga ng tigsandaang butil. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, makinig ang may pandinig. Sa ika-4 ay meron ng pagsasabi ang Panginoon dito na makinig ang may pandinig. Dito, sa huli ay merong tumubo. Bakit? May sumibol. Bakit? Matabang lupa ang pinangasilan. Lumago at namunga ng tigsasandaang butil. Matindi. Definitely, all of us, pag ikaw ay nag-plant ng seed, gusto mo ng ani. Praise God. Lahat yan gusto mo may ROI. Anong ROI? Return of investment. Praise God. Amen ba? Amen. Although na mag-deposito ka ngayon sa bangko, kahit na time deposit, magkano lang ang interest. May nagsusulong pa na sa interest, dagdagan pa na tax. Akala naman nila, may isahan ako. 100% din nila may isahan. Kulang nga sa balansi. Kulang sa balansi. Wala sa maintaining balance. Ang problema, may bawas. Paghihirap. Pera mo yun, mabawasan pa. Grabe. Praise God. Dito nagsimula. In short, sa pagtatanim pala, ay kailangan pag-aalaga. Sa pagtatanim, kailangan pagtsatsaga. Sa pagtatanim, kailangan pag-intindi, pangunawa. Sa pagtatanim, kailangan porsigido. Amen. Praise God. Amen? Amen. Sa pagtatanim, kailangan may ani. Amen. Praise God. Hallelujah. Unang nagtanim at nagpapalas sa atin ng pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Hindi siya nagpakamatay sa krus. Siya ay namatay sa krus. With a purpose. Merong layunin. Bakit siya namatay sa krus? Para tayo tubusin. Meron din layunin. Bakit tayo tinubos? Hindi lang para maligtas. Hindi lang para pagpapalay. Kundi meron pa rin gagawin. Amen. Ang pinakamahirap kasing prinsipyo sa buhay ay yung one side lang. Gusto mo pagpalain ka, wala kang pakialam doon sa nagpala sa'yo. Hallelujah.
Hindi pwede. Yan ay pagiging makasarili. Kapahamakan ang dulo niya. Hello, amen? Kaya makinig ng may pandinig. Ang may pandinig may pangunawa. At ang pangunawa dapat ayon sa banal na Espiritu. Kasi pag naunawaan mo at talagang nagsuko ka ng buhay, hindi pwedeng hindi ka magpatuloy sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi ka maging tapat sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi ka mamunga sa Panginoon. Pag may pandinig ka, kasi sa pandinig may pangunawa. Hallelujah. Doon tutubo ang pananampalataya. Doon sa marunong makinig. Amen? Praise God. Palakpakan mo nga si Lord. Hallelujah. Kasi nga, pinag-aralan natin ang common harvest. Pero ang uncommon harvest, pag nandun ka lalo na saan? Sa level ng sonship. Covenant relationship. Doon ka talaga makakaranas ng uncommon harvest. Supernatural. Pag andun ka sa level na yun. Praise God. Hello, amen? Bago tayo pumunta doon, sige, tingnan muna natin, ano ang kahulugan ng parable? The meaning of the parable. Ito ang kahulugan ng parable. Ipinaliwanag din. Sa Luke chapter 8, same chapter, simulan sa verse 11. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi na tinutukoy doon ay walang iba ang salita ng Diyos. Ang inihasik na binhi ay ang salita ng Diyos. Yung sinabi na salita, inihasik, ay salita ng Diyos. Kaya tanong, ikaw ba ay naghahasik ng salita ng Diyos? Kaya nga sa buhay natin, hindi natin pwede. Ginagawa mong trabaho mo, pero may trabaho ka sa Diyos, at sisigilin ka niyan later. Kata niya, parable of the talents. May binigyan ng 5, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1. Alam natin yan eh. But the thing is, tingnan nyo, anong nangyari doon sa hindi namunga? Nakapasok ba sa langit? Sabi niya, saan napunta? Nasa nagngangalit ng ipin. Saan yun? National din. Saan yun? Impyerno. So in short, pag walang bunga, hindi yan impyerno talaga. Kinuha na sa kanya yung isa. Bakit? Hindi mo magkakatiwalaan eh. Kaya hindi po pwede na hindi tayo nag-asig, hindi po pwede na hindi tayo nagsishare ng salita ng Diyos. Bakit? Sisingilin at sisingilin tayo ng Panginoon. Haharap at haharap tayo doon. At sabi niya, salita ng Diyos yung binhi. Verse 12. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong, ano? Nakikinig. Sino yan? Nakikinig. Praise God. Tingnan yung katabi mo, nakikinig ba yan? So, ang tinutukoy nito, kasama ang bawat isa. Ang mga taong Nakikinig. sino dumating? Sino dumating? Diablo. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, maliwanag, dumating ang Diablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Kaya yun pala yun, ang unang meaning pala noon nung tinukoy ay ano? Sila yung ninakawan ng Diablo. Inalis daw ang salita mula sa puso ng mga nakikinig. Nakinig! Pero dumating ang Diablo. Bakit? Anong purpose nun? Bakit inalis? Bakit ninakaw? Para ano? Hindi manalig, maniwala, at hindi ano? Maligtas. Kaya hindi nananalig, hindi naniniwala, kapahamakan. Kapahamakan pala yun. Kaya pag hindi ka marunong makinig, kapahamakan yun. Oh, hindi sila nanalig. Kaya naman ano nangyari? Naligtas ba? Naligtas ba? Pero umatin yun dahil nakinig yun. Umatin yun. Oh. Pero nakinig yun eh. Ang tanging na lang, ayan o. Inalis daw ng Diablo. Inalis ng Diablo yung pinakinggan. Bakit naalis? Kasi hindi pinahalagahan. Bakit naman hindi pinahalaga? Hindi ka nanalig eh. At hindi nanalig, hindi naligtas. Mahalaga yan. Okay. Praise God. Maliwanag ba yun? Amen. Praise the Lord. Verse 13. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ano? Ang mga nakarinig ng salita. Ano ulit?
Nakarinig pa rin. Nakarinig pa rin. Matik pa rin. Ng salita. At tumanggap nito ng may Nagagalakan. sandali. Hindi lang gusto mabeng. Kundi ano? Masaya rin. Masaya rin. Tinanggap din na masaya. Masaya rin. Praise God. Ngunit, hindi ito nagugat sa kanilang puso. Mahirap pala yun pag ang puso mo walang ugat. Hindi umugat. Sandali lamang silang naniwala. Kaya sila wala. Hindi wala pala nakalagay doon. Wala pala nakalagay doon. Sandali lamang silang naniwala. Kaya dumating ang pagsubok. Sila'y tumiwala. Amen. Hindi ko ito sariling interpretasyon na ito yung binabasa natin sa Bible mismo. Alam niya rin naman kung anong version yung nakalagay dyan. Ang nalaglag sa batuan ay mga nakarinig ng salita. Yung una, inalis yung pinakinggan. Hindi nanalig. Kaya hindi naligtas. Eto naman ay ano, nakarinig ng salita. Tinanggap naman eh. Tinanggap ang salita. Tinanggap. Hindi lang basta tinanggap. Masaya pa. Okay. Masaya pa. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang Puso. in short, yung kanilang tinanggap masaya, hindi tumagus. Hindi dito sa puso tumagus. Hindi yung tumagus. Eh, pag nandyan lang yan, madaling nawala. Kaya tuloy, sandali lamang silang naniwala. Kasi ang paniniwala at pagsuko ng buhay sa Panginoon, walang expiration yan. Walang expiration yan. Ang totoong tumanggap ay walang expiration. Ano man dadaanan yan? Praise God. At may kanya-kanya tayong dadaanan. Praise God. Matinding dinaanan ni Joseph. Praise God. Sinong Joseph? Kilala ni Bong yun. Praise God. Joseph the Dreamer. Yun na, kaya ang kilala niya eh. Basa na. Oh, yun. Kasi, saan ka makakakita ng promotion sa prison? Sino rito ma-promote? Ang promotion na sa prison. Pero, may isa pa. Si Job. Si Job. Matindi ang dinaanan. Pero ang dulo, double portion. Kaya dalawa. Promotion, double portion. Joseph, Job. Parang JJ. Joseph and Job. May kanya-kanya. Kaya nga, bawat matinding pagsubok na napagtagumpayan, matinding taas din pala ng promotion sa buhay. Amen. Praise God. Sabi, hindi ito nagugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala. Kaya nung dumating ang pagsubok, sila tumiwala. In short, trials, persecution, problems in life is part of life as a believer. Para doon makita kung yung ginawa mong desisyon ay talagang totoong pagsuko o totoong paniniwala sa Diyos. Pagdating ng daraan ng pagsubok. Hindi lahat ng pagsubok ay negative. Sometimes, susubukin ka sa positive. Ang negative na pagsubok ay yung mga problema. Ay, kailan ba ako aahon dito? Kailan ba ako gagaling dito? Kailan ba ako ganito? Kailan ba ako? Pero may pagsubok na positibo. Pinagpapala ka. Pinopromote ka. Yung para bang wala ka ng kailangan pa. Pagsubok yan. Kasi hindi lahat ng kahirapan naglalayo sa Diyos. Yung iba, nung nakaranas ng kahirapan, doon nalapit sa Diyos. Yung iba naman, dahil sa biyayang pagpapala o kayamanan, doon naman nalayo sa Diyos. Kaya sabi ni Solomon, pag mo masyadong paghirapin, baka makalimutan. Baka hindi ko makayanan. Huwag mo rin ako masyadong pagpalain, baka makalimutan kita. Asa buko, Proverbs 7. Praise God. Baka makalimutan kita. Kaya, tingnan niyo mabuti. Anong pagsubok ang dumadali sa inyo? Hindi naman, wala namang masyadong pagsubok sa negative. Wala namang masyadong pagsubok sa positive.
Asa gitna lang ako. Asa purgatorio po. Walang purgatorio. Kaya tingnan mo. Mankind. Trials in life. Na-experience mo yun. Yung iba, konting pagsubok negative, nawawala. Yung iba naman, konting pagsubok ng pagpapala, nawawala at nagwawala. Iayos siya. Habang may pagkakataon. Praise the Lord. Amen? Sabi niya, masaya naman itong tumanggap eh. May kagalakan eh. Nakala niyo ba? Ako saan? Hallelujah. Noon pag umatin ka, masaya ka rin naman eh. Noon pag umatin ka, praise God, may bitbit ka, pangay. Noon pag umatin ka, maaga ka pangay. Kasi nga lang, noon yung mga maaga rin nawala. Kaya nga po ako hindi maaga para hindi ako maagang mawala. Umunawa ang may umunawa. Makinig ang may pandinig. Praise God. Sandali lamang silang naniwala. At pagkatapos nun, dumating ang pagsubok, sila'y tumiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, mag-iingat. Kaya nga, patuloy na tayo. Praise God. Verse 14. Ang mga nahasik naman, sa may matitinig na damuhan, ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit nang tumagal, ito may pagtagal na. May pagtagal na. Ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkabumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Itong third level na ito ay tumagal, may bunga, pero yung bunga hindi na pakinabangan. Yun ang masakla. Kasi tumagal ito eh. Tumagal naman eh. Nakinig sa sila ngunit nang tumagal. In short, tumagal. Tama? Gaano kaya katagal yung tumagal? Praise God. Hallelujah. Hindi tayo pwedeng mag-speculate. Bilang matagal lang mangangaral. Hindi, kinagaya ko lang si Marcoleta. Sabi niya, we cannot speculate. As a lawyer, sabi niya, I'm 40 years litigator. Sabi niya, we cannot speculate. Tingnan natin kung anong mga dinaanan ng maging batas yan. Walang nangyaring ganyan. Sensya ka na yun, makakapakinig ng impeachment. Praise God. Tumagal siya. Gaano katagal? It can be decade. It can be 2 decade. It can be 3 decade. Pero ang Bible nagsabi, mananatiling tapat hanggang wakas, siya maliligtas. So in short, wala palang panahon to. Dapat hanggang sa dulo. Nang walang hanggan. Kaya, nataig sila ng mga alalahanin sa buhay. Ano yun? Yung matumatagal, ang isa sa sisira pala yan, mga alalahanin sa buhay. In English, worries of life. Worries of life. What are the worries of life? Siyempre, problem in life. May kanya-kanyang worries of life tayo. May worries of life ka ba, Alan? Meron. Praise God. Hallelujah. Pero ang ganda ng message when God runs. Praise God. Hallelujah. Sino kakanta sa next Sunday? When God stops. Hallelujah. Nadaling alalahanin sa buhay, worries of life. Pero ito, yung sumunod, at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Yun ang mabigat. Pagkahumaling saan? Sa kayamanan at kalayawan. Kalayawan. Kayamanan at Kalayawan. riches. Anong tawag doon? Ano to? Deception of riches. Yung deception, no? Alam nyo, maging mayaman ka man dito, pero kung wala kang pangyundingan ng nako, kasi temporary yun eh. Ilagay mo na 100 kang taon na mayaman dito. How about eternal condemnation? Kaya ka naman pagpalain ng Panginoon kung i-overcome yung dapat mong i-overcome. Praise the Lord.
Hello, amen? Yeah. Dahil dito, sabi niya, nahinog ang kanilang hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Sayang yun, ha? Alam niyo masakit? Ay yung halaga mo, halimbawa puno, nakita mo yung mangga, dumadahon na. At nung dumahon, gumanda. Namulaklak yung mangga. Ang saya nun, pag nakikita mo ang mga bulaklak na mangga mo, ang dami. Ang saya nun, ha? Tapos nakita mo yung bulaklak ng mangga mo ay nagiging buo-buo yan. Unti-unti yan. Maliliit muna yan. Natin. Nagsisimula lang sa maliliit. Ang saya nun, ha? Tapos yung kumpul yan, yung ganyan, ang saya nun. Tapos medyo kumpul na. Pero biglang ang sakit ng mangga, tagyawat. Mayroon ganun, ang tawag yung insekto yun, Yung itim, insekto yun. Yan ang kalaban ng mangga. Pag nahinog yun, ganun din. Glukto niya, sira-sira yun. Kaya hindi talaga mahihinog yung diretso. Yung ganun yun ang problema. Pakikinabangan mo lang, kita mo, papunta na doon, pero nabulok at di mo na pakinabangan. Makita mo nabubulok, ano kakainin mo yun? Pero kung kilala bira. Pupunta kami ng Nueva Ecija, kasama ko siya. Kumain kami. Kasi pag pupunta kami doon, ay mag-aalmusal, dadaan, magmamakdo, drive-thru na lang, magpilit, ganyan. Busog pa rin siya, tinago niya sa bag niya. Hindi tinago, nakalimutan. 3 araw bago maalala. Nakita niya? Yung kilala ko, kilala mo yun. Wow, iniisip ko rin. Ano iniisip mo? Iwan dito. Praise the Lord. Pabira na, kita niyo na, naku, nasira na. Pero para nang hinayang siya, para daw hindi sayang, kinain pa rin niya. Kinain pa rin niya. Tama ba yung iniisip mo? At saka iniisip ko? Mukha na. Malamang. Kaya B1, B2 talaga yun. Mahirap Bulok na uno, bulok na dos. Yun. Kilala rin ni Bong yun. O kaya siya yung B3. Para nakasama mo yun Para kasama ka. Sabi niya, ang sakit ng tiyan ko. Nakaranas siya na, poison yun Nakaranas siya. Ang pambihira, sabi ko. Bakit? Kasi sayang Mas nanghinayang ka sa pagkain kaysa sa buhay mo. Pero, anong problema niya? Decision making. Alam mo, sayang ang buhay mo pag hindi ka marunong mag-desisyon. Kaya pag hinayang ka, sayang naman kung minsan lang naman itong karanasan na ito. Nung sayang, buhay mong mapapahamak, sayang. Praise God. Kaya bilhin mo, pag kaumanin sa kayamanan at kalayawan, hindi kontra si Lord sa kayamanan. Actually, gusto niyang pagpalain tayo. Pero sa tamang kaparaan. At kahit tama ang pagtatrabaho mo, yumaman ka, pero mali ang naging resulta nito, kapahamakan. Okay? Deception of wealth and riches is so dangerous. Minsan, mas mahirap i-deal. Yung nandun sa positive side, pinagpala at medyo nawawala sa Panginoon, mas mahirap rebukein yun. Bakit? May pagmamalaki yun. Unlike doon sa negative na matindi ang pangailangan, magpapakumbaba yun. Ang mahirap ay yung meron na mahirap i-deal. Andyan ba kayo? Makinig ng tama. Praise God. Kaya sabi, dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Praise God. Walang pakikinabangan. Praise God. Ang pagsusulit sa huli. Amen? Verse 15. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. Wow! Ang ganda. Sabi niya, ang mga nahasik naman saan? Saan? Fertile soil. Ay sino? Mga nakikinig. Tandaan nyo, ang pinag-usapan natin dito, 4 na klase ito, lahat tinutukoy dito, nakinig. Lahat tinutukoy dito ay nakinig. Sila yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Yung nakikinig, present tense yun In short, continuous yun
nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat dito sa kanya, continuous din, progressive pa, sa kanilang pusong tapat at malinis. Ang tinukoy dito ay ano? Puso. At ang puso mabuti ay ano? Tapat at ano? Malinis. At sila'y namumunga. In short, progressive din yan. At sa present tense, continuous. Dahil saan? Sa pagtitiyak ka. Praise the Lord. Hallelujah. Ano nangyari? Hallelujah. Ito, merong bunga, nakikinig, hindi lang tumagal, umugat pa, at nagkaroon ng maayos na puso, malinis na puso. Kaya naman, may bunga. Iwalagin natin. At ilan ang bunga? Sa Matthew 13:23, kinuha ko. Ano nito? Connecting verse lang. Pero same lang story. Same parables. Matthew 13:23. At ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng ano? Namumunga ng ano? Praise God. Namumunga ng ano? Praise the Lord. Para na yan eh. Hallelujah. Kaya nga dapat pang pagtatrapayan dahil pag may tiyaga, pag may ano yan? Pag oras na darating basta mayroon kang tiyaga. Maalala niyo yung ano yan? Meron? Pag hindi. Pag-asa. May umulit at gumayang favorite. Ay, meron mga ano? Pag-asa. Pagtityaga, hindi. Pag-asa. Napahiya. Umulit yung ginaya yan. Tapos meron? Pag-asa. Hindi. Pagbangon. Tapos mamaya. Kaya meron? Pagbangon. Hindi. Pag-ibig. Kaya parang meron? Ginawa niya yung hawak niya. Inilukot ng ganyan. Tapos sabi niya, ano? Meron? Sabi nung nag-pray. Pag-ibig. Natakot siya ipapalo sa kanya. Ganun talaga ng Pinoy. Praise the Lord. Patabang lupa yung mga dumirinig, umuunawang mabuti sa mensahe. Dapat pala pag nag-privilege ka para makikinig ng mga kaawat ng Kaya dito'y namumunga ng sagana. Anong sagana? Nilagyan ng percentage yung sagana. Tig-100, tig-60, tig-30. In short, yung sagana, 100. Yung sagana, 60. Yung sagana, 30. Kaya kung ikaw, meron nakaranas ka ng 30, sagana ka pa rin. Huwag kang maingit doon sa 60 sa 100. Kasi sagana ka pa rin. Praise God. So, what my point is, ang uncommon harvest pala ay nakadepende sa tamang puso. Kaya, bakit merong nakakaranas? Meron namang hindi. Ang dapat pala natin iayos ay alin? Puso natin. Praise God. Tama naman puso ko. Ang nagdi-decide ng tamang puso, Supreme Court. Ay ano, si Lord. Praise God. Pagdating dyan, hindi po pwede na tayo. Bakit? Kaya, in short, pag oras na, ba't wala pa akong ani? Hindi mo sila, Lord, anong dapat iayos sa puso? Praise God. Nung nakikita mo, kung hindi ko makakita, pakita mo po sa akin. Lord, praise God. Gusto mo naman. Bless mo. Tingnan mo siya. Praise God. Yung prayer of Jabez, bless me and enlarge my territory. Ang hirap nun, ha? Ang hirap nun. Pero he was so bold that he asked God, bless me, Lord, and enlarge my territory. We can pray for that also. But the thing is, the answer is it depends on your heart. On your heart condition. Kasi minsan, ang pagpapala, binigay sa'yo, hindi may kabubuti. Bakit? Hindi tama yung puso mo eh. Praise the Lord. Hello, amen?
Kaya pag oras na may mga bagay-bagay na inaalis sa puso. Including, praise the Lord. Hallelujah. Kaya, eto, ang nagtipala ay depende sa puso. Ang tumatanggap at nakikinig. Namuno ng, I repeat that, namunga ng sagana. 160, 30. Praise the Lord. Amen? Amen. Huwag mo naman isipin na, sana i-add pa yung 60 plus 30, di 190 yun. Huwag mo naman. 100% is wala nang problema. 100-fold na si yun. Praise the Lord. Amen? Kaya, mahalaga. Ang matabang lupa na tinutukoy doon pala. Ayan, puso. Praise God. Ang matabang lupa na tinutukoy ay puso. Nakadepende pala ang iyong breakthrough sa iyong puso. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kaya, mahalaga, ulitin ko, na i-check natin ang ating puso. Praise God. Matutunan natin maghasik ng binhi. Praise God. But the thing is, no, God is not just interested in planting in you. He's interested in multiplying through you. Gusto pala, hindi lang pala gusto ng Lord na may itanim sa atin. Kundi yung itinanim sa atin, mamultiply natin. Praise God. Anything na ipagkatiwala ni Lord sa atin, mamultiply pala natin. At pag ganyan, ang puso mo, iminumultiply mo yung pinagkatiwala sa iyo, mapagkakatiwalaan ka ng Panginoon. Praise the Lord. Amen? Kaya huwag ka nang after sa blessing. Dapat after ka, maayos ang puso. Hallelujah. Amen ba? Alam nyo, ngayon, ulitin mo, unti-unting pinaparalyze na ang tao. Sabi ko, ulitin ko ito, by 2028, mukhang may katotohanan yan. Ang call center, sa dami ng mukhang mawawala ng tao. Unti-unti. Kasi grabe na ang AI na yun. Ay, AI, parang totoo. Parang totoo. Kaya yung AI na yun, ako, ikaw, gagayahin. Parang totoo, grabe Kaya pala, darating ang time, sabi ng Book of Revelation, lagi ko sinasabi, may Antikristo, makikita sa alapaap yung Antikristo, at maraming madidisig, sasamba ang mga tao. Kasi ngayon, sa totoo lang, pwedeng magbalitaw At sa Book of Revelation yan, may makikita dyan sa alapaap na yan, at maraming madidisig, sasamba sila. Kaya binubulgar ko ito. Kaya sabi, nananakot ka. Kasama! Kasi dito na tayo sa patutunan last days kaya ito yung pag-aayos. Hindi rin niya si Joy, si Lord. Na alisin yung joy mo. No. Sige, magpakasaya ka. Pero the thing is, may limitation lahat. In accordance to God, of course. Praise the Lord. Amen? Nung tinakbo namin yung bayaw ko sa ospital, sa Lipa, kasi nasa ER siya. Meron doon, nakakagulong ang tao, tapos may kortina, pero may bukas. Nakita ko, pinapang. Pinapang naman niya. Bakit? Tapos may nag-iiyakan ko sa identified. Tapos may ano yun Pero, hindi pwedeng manood kahit sino doon, kundi kung sino lang pwedeng. Pero makita ko Kasi mayroon na kaganyan. Tapos nakita ko yung paa maputi na. Kasi nung ate ko, nakita ko, sabi pinalabas kami. Kaya pinamp yun. Pinamp ang ate ko ng 10 beses. Ang bayad, 40,000. Yung i-revive ka, 10 times. Maximum yung 10 times. Maximum yung bawal lang pala. Magre-reklamo yung patay pag lumagpas pa. Okay? Marereklamo sila kasi ang masisingil lang nila hanggang 10 times. 14,000, bawal na. 4,000 pala yun. Pinakamalaki. Kung gusto mo, malaki ang sweldo mo, ikaw yung taga-pump ng 4,000 bawat ganyan. Hindi. Ang buhay, sandali lang. Ang buhay, huwag sasayangin ang buhay. Kasi pwedeng matigas ang ulo natin. Pero hindi tayo nag-iisip in advance Paano yung dulo nito? Kaya nga bawat gagawin mo, paano yung dulo nito? Pag
napunta ka sa dulo mo. Ay, mawawala yung katigasan ng ulo mo. Pag ganyan, pag hindi, nako, ang dulo niyan, kapamakan. Yung katigasan ng ulo, kapamakan. I repeat, God is not just interested in planting in us. May pinlant na siya sa atin eh. But the thing is interested in multiplying through you. Praise God. Anong bagay ni kang katiwala para ba the talent? Gusto niya i-multiply mo. Huwag lang ikaw, huwag mo lang sarilinin mo. Amen ba? Amen. So the question is not what's wrong with the seed. Rather, how's your soil? Praise God. Kaya ang tanong dito, hindi yung tinanim mo eh. Kundi yung lupa. Ano yun? Yung puso mo. Anong problema? Soil speaks to our heart. My question is, what's the current condition of your heart now? You need to answer it faithfully. Hindi sa akin, kundi kay Lord. Ano ang kasalukuyang kondisyon ng puso mo ngayon? Praise the Lord. Hallelujah. Makikita yan. Hindi sa mukha mo, pwede ka kasing lumipit sa ginagawa. Praise God. Hello, amen? Ang demonyo hindi all-knowing. Pero bakit minsan nakabasa ng demonyo ang utak? Sa ginagawa. Ang all-knowing lang si Lord. Hello, amen? Amen. Tandaan, ang totoong tumanggap, nagbago. Ang totoong tumanggap, nagbago. Ang totoong nagbago, marunong sumunod. Ulitin ko, ang totoong tumanggap kay Lord, nagbago. Kung walang pagbabago, hindi yan totoong pagtanggap. At ang totoong nagbago, marunong, marunong, at ang totoong marunong sumunod o sumusunod ay may ginagawa. Kasi sumunod ka tapos wala kang ginawa. Ano yun? Conflict yun. May ginagawa. At ang totoong may ginagawa, na hindi bulok. Kasi dun sa pinag-usapan natin, may bunga pero nabulok eh. Kaya, ang totoong may ginagawa, may bunga. At ang totoong may bunga, may ganyan. Kaya pag may bunga na pala yung ginagawa mo, that's the time that you will experience uncommon harvest. Bakit? May reward eh. May reward. Kaya, hallelujah, hahanapin ni Lord sa atin yan. Amen ba yun? Amen. Glory to God. Sana magising tayo ng maaga. Praise the Lord. Bago mahuli ang lahat. Maging handa tayo sa uncommon harvest. Basta tama ang puso. Sabi ng Ezekiel 36, verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Natanggap mo pa. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Kaya ako nagtanong. Kasi sabi ni Lord sa Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Natanggap mo ba? Pwede ang sagot, opo. Ito ba? Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ganun ka naman. Dati kang masuwayin, masunayin. Ngayon, masunurin naman. Kasi ang totoong nagkaroon ng bagong puso at bagong espiritu ay yung mga dating masuwayin naging puso masunurin. Palakpakan mo nga ang Diyos. Amen! Pero matindi naman. Pag oras na pag nabago, may totoong puso, hallelujah. Kaya nga ang topic natin, the beauty of a good heart. May maayos na puso, hallelujah. Tingnan mo naman to. Kung si Jonas ay nakalabas mula sa malaking isda, kung si Daniel ay nakalabas mula sa yungib ng mga leon, kung si Lazaro ay nakalabas mula sa libingan, ikaw at ako ay makakalabas sa iyong mga problema. Kung ikaw lang ay maniniwala. Take note of that. Nabasa natin. Si Jonas, saan siya nabilanggo? Sa tiyan ng ilang araw? 3 araw. Praise God. 3 araw. Si Daniel, saan siya nabilanggo? Sa yungib. Kasama na ang mga leon. Ilang araw? Ano ba naman kayo? Daniel
Daniel chapter 6. Sa gabi lang, kinabukasan ni Haris, kinabukasan, binalikan siya ng hari. Oh. Si Lazarus, saan siya? Nakalibing. Oh, ilang araw? Ano ba kayo? Mabasa ba talaga kayo? Huwag magbasa, hindi. Oh. Ilang araw ba si Lazarus sa libingan? Oh. Bong. 5. Dinagdagan pa ba ng isa? Praise the Lord. Hallelujah. Pero dating kasi kita mo yan. Biriin mo, sa isda, sa tiyan ng isda, sa yungit, kasama yun. Pero mo sa libingan, lahat yan nakalabas. Mas malalaba ang sitwasyon mo kaysa kay Jonah, kaysa kay Daniel, lalo na kaysa kay Lazaro. Praise the Lord. Hallelujah. Ibang usapan. Makakarinig, makakaranas ka ng uncommon tamang puso. Tamang puso, naniniwala. Praise God. Ang naniniwala, nagbabago. Ang nagbabago, hallelujah. Nagpapatuloy, namumunga. May gantimpala. Palakpakan mo. Pero dapat gawin, matutong makinig. Bakit? Ang may pinakamagulong buhay ay ang taong walang pinakikinggan. Tandaan mo yan. Ang pinakamagulong buhay ay yung taong walang pinakikinggan. Praise God. At ang loob nga, ayan o. Ang hindi sa totoo lang, ang mga rebelde sa labas, ang mga masuwayin sa loob ng church. Bakit? Masuwayin yan sa loob ng tahanan. Simula ang mga rebelde sa labas. Iyan, saan nagsimula? Sa tahanan. Sa tahanan. Ang sakit ng lipunan, saan yan? Sa tahanan nagsimula ang lahat. Kaya nga mahalaga, simulan sa tama. Amen? Hindi marunong makinig sa pastor. Hindi yan marunong makinig sa magulang. Hindi yan marunong makinig sa magulang. Sa totoo lang. Hindi marunong makinig sa magulang. Hallelujah. Kaya, ang gulo ng buhay kung walang pinakikinggan. Ang mahirap ay umatin ka pero wala kang pastor na sinusunod. Hala, ulitin ko. Hallelujah. Mismo. Pag oras na, ang kalaban mo yung pastor mo mismo. Hindi yan pinagkatiwala ng Lord ang gaganyanin mo na ang babaliwanin mo na. Hello, amen? Amen. Praise God. Pero magandang balita. Ito. Hosea chapter 14, verse 4. King James Version. I will heal their backsliding. I will love them freely, for mine anger is turned away from him. Ganda. Anong ibig sabihin? Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon. Ano? Kahit nag-backslide ka pa daw. Sabi niya, I will heal their backsliding. Pamilya, pwede pala pagalingin ang backsliding. I will leave them freely. Praise the Lord. Pwede pala yun. Amen? Yung pagtalikod, nakatalikod ka. It can be decade na. It can be 7 years na. It can be 5 years na. It can be kahit na ilang months na o 1 year na. Pero sabi ni Lord ngayon, nagbibigay siya ng pagkakataon ng pag-asa. Pagagalingin ko yung pagtalikod. Amen. Praise the Lord. I will heal their backsliding. Of course, ang tinutukoy dito ay ang Israel. Praise God. At pero kung nagawa niya yan sa kanyang bayan, pati sa atin, gagawin din niya. Amen. Kaya rin ang kanyang bayan. Amen? Praise God. Yan ang reason ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Praise God. Kaya nga siya merong 7 palabras. 7 last words. At isa, number 6, hindi ako nagkakamali, ang sinambit niya sa krus, doon sa krus, bago siya mamatay, ay number 1 yun. Ang number 7 is, Father, into thy hands I commit my spirit. Yung number 1, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ang number 6 ay, Google.
ChatGPT. Pero huwag kayo magre-rely sa ChatGPT. Napahiya, siniprimeros siya. Praise the Lord. Ano yun? Number 6, dahil pinakamadaling isaulo sa lahat. It is Finish. done. Finished. Number 6, it is finished. Kasama pala yun. Kasama pala yun. Kaya na kahit nag-backslide ka, bakit nandiyan yan? Kahit nag-backslide ka, ay pwede niyang pagalangin. At yung word na it is finished, praise God, finish na nila pinalabas. Praise the Lord. Sa Greek word ay ano? Tetelestai. Sa Greek word ay tetelestai. Anong ibig sabihin? It was a word that was used in business, which meant that debt is fully paid. Ganda pala na pambihira pala no. Yung tetelestai, ang meaning yun ay pagdating sa business, the debt is fully paid. Amen. Praise God. Kasalanan natin fully paid sa pamamagitan ng anan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Amen. Fully paid. Praise God. Pero it doesn't mean na fully paid na ako, hindi ko nababayaran yung may utang sa akin. Hindi, mali yun. Praise God. Praise God. Parang yung isang kasamang bishop, saan eh? Pinost na niya, 1 year na yung utang mo. Okay. Ang masakla, ano, naglilibot sa iba't ibang lugar, pero hindi nagbabayad. Iba't ibang bansa, hindi nagbabayad. Kasi debt is fully paid. Pinakiright. Ang bihira. Huwag nang pagtagalin, baka mamay makita sa YouTube. Praise God. The debt is fully paid. The debt is high. Our sin, my sin is fully paid. Wow. Amen? It was also, okay. Praise God. Hallelujah. Okay. It was also used in judgment. In the court system, which meant, Mamatay. ah, Mamatay ang mind. mine is fully paid. Patay. Patay. Nako na. Check, pray. Ayan na. Global. Patay lang. Mute mo, mute. Dali. Wait. Magsabihan na, sandali. Wait lang po, wait lang. Wait. 2 minutes. Wait. Atin. The battery is there. It was also used in judgment. And the court system, which meant the sentence is what? Fully served. Tetelestai. Wow. Pagdating sa business, the debt is fully paid. Pagdating sa court system, the sentence is fully served. Ano ibig sabihin? No? Laya ka. Laya ka na. Tapos na eh. Na-serve na yung dapat i-serve. Hindi naman tayo nakulong. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tetelestai. Praise God. And then it was also used as a military term, which meant the battle has been fully won. Wow! Glory to the living God. Kaya nga, sa business, debt is fully paid. Pagdating sa sentence, the sentence is fully served. Pagdating sa military, the battle has been fully won. Praise God. In control na, kuha na nila yung ano, panalo na. Praise the Lord. Amen? Bakit hindi niya naman palakpakan si Lord yan? That is tetelestai. Kaya, nung sabihin ni Jesus, when Jesus said it is finished, this is what's going to bring you flesh. Magdadala yan ng ano? Ng kapahingahan, ng kapayapaan. Pero mo tetelestai ginawa ni Lord sa atin yan. Tapos anong response mo? Praise God, paalagaan natin. Yung ginawa ng Panginoon sa atin sa krus ng Kalbaryo. Magpapaliwalahin. Praise the Lord. He meant 3 things.
Your debt of sin is fully paid. The sentence for punishment and judgment for us, for what we deserve, the time of being in bondage, has been fully served. Wow, glory to the living God. And the battle against the devil and sin and all the enemies of sickness and diseases and viruses has been fully won. Hallelujah! Amen. Jesus fights the battle. You and I get the victory. Amen. Sino lumaban? Si Jesus. Saan? Sa krus ng Kalbaryo. At sinabi niya, Tetelestai, it is finished. Praise God. Hallelujah. He fights the battle. You and me get the victory. Glory to the living God. Hallelujah. Come on, hallelujah. Dito na tayo. Ayos natin, puso natin. Pinalagaan tayo ni Lord. Paano ka magpalaga? Praise God. At tinitingnan niya ni Lord. After this preaching, tinitingnan niya. Kaya nga, ang palagasin natin, tamang puso, maayos na puso, mabuting puso. Amen? Amen. Konting magdagdag lang, sa totoo lang, yung kuya ni Pastora, mismong doktor nagsabi, hindi niya alam bakit, kumbaga sana indirect lang, hindi lang niya masabi ng direct lang, hindi niya alam bakit buhay pa. Kasi sa totoo lang, infection yun. Infection. Tumagal. Hindi lang isang buwan, sabi isang buwan, pero June daw yun, nagsimula. Kaya nung umakyat, nakikita nyo ang kanyang pag makita niyo ang picture, gusto niyo ilabas ko rin yung picture. Ha? Tingin mo, dali. Ano mo lang, igitna mo lang. Hindi mo na kailangan patayin yung Oh. Tingnan niyo, makita niyo. Kasi uling eh. As in uling. Uling. Oh. Oh, yan. Dali. Hallelujah. Sige. Walang pressure yan. Bilisan mo. Yan, makikita niya. Wala ka pressure. Gusto mo umitim ang paa mo? Nakita niya yan. Hindi tayo matatapos. Ganda mo dito. Ito miya. Pambihira. Ano parang sunog talaga. Sunog talaga. Kaya, yung ganyan, ang tagal. Ay, pag sinabi kasi infection, mabilis kumalat yan. Pag sinabi infection, mabilis kumalat yan. Makikita. Si Shermaine na infection eh. Last year ba yun? O 23? 23? Na-infection yan. Pagkatapos siya maoperahan ng sa gallstone, eh, ilang bands, ano naman yung ngipin niyang sira. Infection yan. Bumaba yan dito, hindi na siya makahinga. Pinaagapan na. Pinaagapan niya, pabihira. Sabi ko nga, kung may anak pa ako iba, hindi ko na siya tutubusin. Yung biro kong gano'n. Yung biro kong gano'n. Nakakatawa ni Kuya Rico. Yung biro kong gano'n. Yung biro kong gano'n, pabihira. Pero kasi mabilis ang infection. Akit talaga. Kasi inagapan niya, nakakamatay pala yun eh. O kasi kakalat-kalat. Kaya hindi pwede. Tumagal ng isang buwan. Sabi isang buwan, pero dyan yun eh. August na yun eh. Matagal niya. Kaya nga hindi na matrace. Laging binablood culture ba yung tawag doon? Blood culture para matrace kung asaan na yung mga infection. Yan ganyan, lagi siyang ginagawa. Kaya sabi ng doktor, akin nagtataka, ang direct lang nandiyan pa siya. Hindi sinabi, buhay pa siya. Pero dahil sa prayer. Our God is so great. So awesome. Nagbibigay siya ng pagkakataon. Praise God. Kaya nga, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. It's time. Kaya nga, it's time. Sabi ko, kay Pastor ako saan? Pagkakabit mo. Ako
sinasabi ko sa anak, kasi sabi ko ayaw ko maging dahan pa yan, ano. Pero pwede man naman pagtanggap eh. Pero pinag-pray ko rin siya kahapon. Praise God, hallelujah. Kasi ang pamilya ay laban talagang dikandado eh. Dikandado eh. Although na tatlo sa mga anak ay binili na panganay, pangalawa sa panganay, pangatlo sa panganay. Pangatlo sa panganay si Lendel. Si Lester ang pangalawa eh. Tapos si yung babae ang panganay. O yung tatlong yun, eh ilaban. Kaya nga nung kinukuha ang aking putulan o hindi. Ako naman, ang sagot ko, kung saan mas makakabuhay. Kasi sabi ng doktor, pag oras na pinutulan niya, kasi stroke yan, pwede, atake. Mababay Pero pag oras hindi pinutulan naman, maamoy na eh. Sa totoo na, sinakay namin yan sa sasakyan eh. Maamoy na talaga. Pag sabi niya, unti-unti mo inaantay ang kamatayan. Unti-unti. Pero kung ako tatanungin, asan ang mas mahabang buhay? Kung hindi ko operahan at mas mahabang buhay, di doon. Kung operahan naman at mas mahabang buhay, di doon. Di doon. Saan doon? Pangalawa, ang nanay, yung asawa, ayaw tulang. Sabi niya kung darating na naman doon, mas gusto kong buo. Yung mismong may katawan, ayaw din magpa-opera. Pag yun ang pinilit mo, mas mapapaga. Kaya hindi malaman. Tapos nagbutuan ng mga anak, nung nagbutuan sila sa buong pamilya, 3-3. May tie break. Kailangan ng Supreme Court. Hindi unanimous eh. Hindi unanimous. Pati sa mga ibang relatives, ay rin eh. Hati rin. Anong naging dahilan? Nung pumayag, kasi masakit na, nung pumayag yung mismong tao, pumayag na putulan. At saka, pati yung nanay, nagsabi na yung asawa, sige, bayad ako kung yun bang makakabuti. Saka pinutulan. Pero, kung tutusin, kung doktor ang sasabihin, uli na. Pero, praise God. Si Lord nag-iihala. Amen. Si Lord sumasagot. Amen. Praise God. Si Lord nagdadagdag ng buhay. Amen. Pero, bibigyan ka ng pagkakataon with a purpose. May layunin. Amen. Kaya hindi talaga na magtagumpay tayo kung di matigas ang puso natin. Kung tayo ay marunong ng sumunod. Kung tayo, pakikinig lang natin, ayusin natin. Kaya pala sabi ni Lord, ang may pandinig, makinig. Amen. Mahirap intindihin yung salita niyo. Bakit? Ang may pandinig, makinig. Natural. Bakit ganun? Kasi lahat tayo may pandinig. Pero hindi nakikinig. Kaya tinutukoy doon na makikinig. Unawa, iniintindi, sinusunod. Amen. Praise the Lord. May himala nangyari. Amen. May himala tayo. Makinig, may pandinig. Amen. Ulitin ko, ang totoong nagsuko ng buhay ay nakapag. Amen ba? Amen. Ang totoong nagbago ay sumusunod. Ang totoong sumusunod, may bunga. Hallelujah. At pag may bunga, may katimpala. Amen. Ang magpapalabas ng uncommon harvest, puso maayos. Amen. Hallelujah. Amen ba? Amen. A good heart, a pure heart. Alam mo ba yun? Yeah. Alam mo yun? Yung Tagalog mo, alam mo rin. Tagalog, hindi ko sa ulo. Tumayo tayong lahat. Tumayo tayong lahat. Bago tayo pumunta, check natin ang ating. Kasi kung hindi tama, pati ang ating pangunawa, apektado. Amen. Pati ang ating pagsunod, apektado. Pati ang ating paglilingkod at pagsamba, apektado. Lahat apektado. Pero pag naunawaan natin, sumusunod tayo, apektado rin ang ating pangunawa. Lahat apektado rin. Lalago tayo. Hallelujah. Before we sing, examine your heart. Kaya sa Bible, ang sabi ng Bible, guard your heart
that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided. A heart that's undivided. The one you rule and reign. The one you rule and reign. A heart that beats compassion. A heart that beats compassion. That pleases you, my Lord. To sing an aroma of worship that rises to your
ayusin mo po ang bawat isa. Katulad ng sinabi mo sa Ezekiel 36, bigyan mo po kami ng bagong puso. Kung dating masuway, magiging masunuri. Panginoon, dalangin ko po, Lord God, na maging matabang lupa, maayos na puso, sumusunod upang mamunga. 100 po, 60 po, 30 po. I pray to